Pray. Bishop Father God in heaven, namin sa lahat ng ito, hindi po tayo pagdalibulan, isang talaga na tayong gagamit sa namin sa ating araw na pinulay po ito. Pinupang natin ito, bawat isa, mga kasinawa, mga siyento, ang isipan, kung gusto mong maunawa ng salita, Panginoon, hindi lang po namin pinasarap ang Panginoon, sa pamuhay po namin ito. At sa kapatid po namin, wala ganun ang ito, si Uncle po na nasa biyahe, ingatan niyo po siya, naway gabay niyo po siya, pinayo niyo po siya sa aming sakuna. Kaya niyo po yung kasama namin before na si Frank po, ingatan niyo po siya na dyan, patulog sa pagpalain pa rin. Muli po noon, kayo po ang muna sa bawat isa na rito ngayon, itinatas ko po ito sa mga pangyarihan, pangalan ba naman sa Jesus. Amen. Ang topic natin ngayon yun, the truth about the Lord's Day. Alam niyo ba yung Lord's Day? Alam niyo yung Lord's Day? Araw na kabatay. Araw ni Lords. Arawan ng Diyos. The Lord's Day. Araw ng Diyos. The Lord's Day, araw ng Diyos yan. Especially yung Sunday. Linggo, simba. Nakinig kayo? Parang special na araw para sa Panginoon. Araw ng Panginoon. Siyempre, usually sa pag-araw, pag sa Lord's Day talaga, di ba? Hindi yung mag-church tayo. Nagsahin natin sa Exodus 20 verse 8 to 11. 20 verse 8 to 11. Laging tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh ng iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho. Ang sino man sa inyo, kayo ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang iyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kung nilikha ang langit at lupa, ang mga dagat at ang lahat na nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw, kaya't ito ay aking pinagpala at inilaan para sa akin. Ito, di ba? Ang sabi dito nga, lagi niyong tatandaan, nilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga, di ba? Yan kasi talaga yung Sunday yung pamamahinga, araw ng church. Dapat para sa kanya lang talaga yun. Kumbaga, ibigay mo yung best mo para sa Panginoon sa araw niya. Pag umarakas ka ng church ka, kumbaga pag umating ka ng church, dapat yung presentable ka. Hindi pwedeng kung ano lang yung masuot mo. Diba? Kumbaga, ano yun eh, banal yun eh, Jesus Christ. Kumbaga, dapat presentable ka harap sa banal niya. Diba? Tapos, ano sabi dito? 6 na araw kayo magtatrabaho, ayan, tulad ngayon, puro trabaho. Dito na ikapitong araw, dapat magkayong tayo. Tigaan natin ang oras ng araw ng Panginoon. Subalit ang ikapitong araw para kay Yahweh, ang araw para kay Yahweh, kung ngayon, sa araw na huwag magtrabaho at sino man sa inyo, kayo ang inyong anak, kayo ang na lang, babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo, ay pamayan sa inyo. Alam na araw kung nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw, kaya ito'y aking pinagpala at nilaan para sa akin. Diba? Jesus Christ, 6 days lang siya nagtrabaho, di ba? Niligha niya yung earth, lahat nasa mga bagaw. Niligha niya na sa pamagitan ng salita. Sa ikapitong araw, nagpahinga siya. Kaya dapat tayo, binibigay din natin yung Lord's Day sa kanya, yung dapat nakita natin ng church. Ano bang bansa? May bansang ano eh. Nalimutan ko yung bansa eh, kaya atin pinisa. Every Sunday, yung buong bansa na yun, yung buong city pala, yung buong city na yun, sarado, mall, walang tindahan, as in sarado lahat. Dahil talagang nakalaan nila. Nakalaan talaga yung part. Galing-galing ng bansa na yun. Galing. Ang unang topic natin ito.
It's to acknowledge that the Lord's Day is holy. Ikaw naman, nabalik talaga yung parang yung araw ng Panginoon, dapat sa kanya rin talaga. Tanong, question tayo ha. Paano mo binibigyan ng halaga ang the Lord's Day? Sigaw ko yan. Paano mo binibigyan ng halaga ang the Lord's Day? Pagsisimba ko yan. Pagsisimba, paano? Pagsisimba, tapos? Tandaan nyo ha, pag-aharap ka sa Panginoon, hindi ka lang basta-basta magsisimba. Hindi basta-basta lang. Hindi mo sasabihin na, nagsimba ako. Hindi ganun ang tamang sa Lord's Day. Pagdarasal. Pag the Lord's Day kasi, oo, magsisimba ka. Pero dapat yung focus mo, yung buong presensya mo, nasa Kanya. Hindi pwedeng nag-church ka, kung saan-saan ka lumilingon, tawa ka ng tawa, kung ano-ano yung mga iniisip mo, yan, kasalanan mo. Diba, tayo nga, kailan ba tayo pinagtawanan ng Panginoon? Diba, hindi. Kasi ikaw, nagsisimba ka, tawa ka ng tawa. Diba? Tapos nagkwentuhan ka sa kaibigan. Natural yan, kasi ako experience ko nung bata ako eh. Natural yan, sa kabataan. Diba? Ikaw kaya, paano mo binibigyan ng halaga ang the Lord's Day? Sisimba ko at pagdarasal. Tapos, sa puso ko yung mga iyong natutulog. Ang sabi sinabi ka, tapos kung ano yung piniprisyan, pastor, yung mga narinig mo, na about the Word of God, dapat talaga, ang focus ka, i-adapt mo siya. Hindi pwedeng basta nakinig ka lang, pasok, labas, paglabas mo ng church, mura, bato, sigaw, asa, dadalain ka agad ang kapa mo. Ano yan eh, yung paglabas mo lang ng church, matalisod ka lang yung, kumbaga natawag na ano, parang mannerism, di ba alam kung mannerism daw yung, ay, mumura na agad, ay, PI, di ba, mga ganyan. Ikaw kaya? Sa ano, sa pag ano, nilalayo niya kami sa pamakan, saka sa ano, sa sakit. Ulitin ko yung tanong. Paano mo binibigyan ng halaga ang the Lord's Day? Paano mo binibigyan ng halaga yung araw ng Panginoon? Sa ano, pagsisimba. Sa pagsisimba. Ng pastor. Ano mo, usually kasi yun naman talaga eh. Yung pagpapahalaga mo sa araw ka. Halos, diyan kayo halos yung pare-pare. Ako sa hindi kasi sa bato eh. Talaga magsisimba ka. Kumbaga yung presensya mo, yung focus, yung puso mo, italaga mo sa Kanya. Yan, tapos hindi ka lang sa makinig. Dapat isang puso mo, isang buhay mo. Di ba? Tapos ang mga hindi dito. Pag nagsisimba kayo, ano ko lang ha? Pag nagsisimba kayo, binibigay nyo ba yung best nyo sa Panginoon? Kumbaga yung, ano yung, outfit nyo, ganyan. Pero share ko lang sa inyo kasi yung sa CGS kasi, ang galing. Ang sabi niya doon, kasi nag-meeting niya ito yung topic natin, yung topic nila. Ang sabi niya, ako mas maganda pa yung binibihis ko pag nagsisimba ako kaysa napasok ako ng trabaho. Diba? Kumbaga, mas binibigay niya yung best niya para kay God kaysa this world. Kasi siya naman mag-provide ng trabaho niya. Ha? Ikaw wala? Paano mo binibigyan ng halaga ang the Lord's Day? Dapat lagi talagang put God first. Sabi nga sa Matthew 6:33 yan, di ba? But the next slide it says, obviously, that will add unto you. So gano'n naman talaga dapat sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa lahat ng pag-iwas natin, dapat si God ang Panginoon. Bert, baka may libre ka. Ikaw kaya? Ganun din. Yun. Parang Wala sabi naman. ko yung sabi ko. Okay. Sa topic number 2 tayo. Naman tayo, may natagdag doon si Jeff Paul. Ang sa akin kaya. Sorry, Jeff. Pagsisimba din kuya, kasi baga ano kuya, na kailangan mo talagang ibigay yung ano yun? Yes mo. Yung parang sobrang-sobra talaga yung pag-aaral mo sa Panginoon. Di ka lang basta pupunta ng church para magpapauli. Kumbaga, kailangan mo pupunta ng church para makinig sa kanya, isa puso, isa gawa, isa isip yung salita niya. Yung salita niya.
Baga, pag pumunta ka ng church, para kay God, hindi para magpapogi sa mga babaeng nasa church. Kasi natural yan. Alam mo naman, ikaw, pag may nakita kang magandang babae, habang nag-preach yung pasulat, yan. Diba? Kasi ako, naranasan ko yung bata ako nun. Sige, lahat mo ng kabataan dumadaan sa ganyan. Pero, ang kagandahan kasi ngayon, bata pa kayo, natututo na kayo. Napakaswerte nyo na kaya dapat sana iyakapin nyo na yan. Ako nung bata ako, sa ulo ako. Ang ganyan-ganyan nyo. Kaya napakasarap, napakaswerte nyo. Bata pa kayo, namulat na kayo. Ang kailangan nyo na lang sa pamuhay. Bihira yung batang yung ganyan, nakakagawa yung mga bago. Sobrang blessed. Sabi nito, it's to acknowledge that He is, copy number 2 tayo. It is to acknowledge that He is first in your life. Acknowledge natin na siya dapat lagi yung una. Diba? Sinabi nga ni Kuya kanina. Kuya Kenneth, dapat si God lagi yung una. Ang Diyos sa lahat ng bagay sa iyong buhay. Ikaw Kuya. Tanong? Paano naging una ang Diyos sa lahat ng bagay sa iyong buhay? Lagi siyang una sa aking buhay kasi syempre dapat nga put God first nga, diba? Para pag inuna mo kasi siya, lahat ng mga gagawin mo or mga tatrabahuin mo is magaguide ka niya. Kuya, ulit ko paano mo siya inuuna? Kaya syempre sa pagising ko sa bago matulog, nagdadasal ako sa kanya. Tumatawag ako lagi akong natawag sa kanya. Nagdarasal, yun. Tama sa Kuya Gerardo. Talaga pag umaga, kasi nagising sa blessing. Pagmulat ang mata mo. God, thank you po. Salamat. Ako sa totoo lang, nagigising ako minsan, nauuna kong magsalita ng ibang bagay kaysa mag-pray. Ako, ranas ko yan kasi, lalo pag-gising ko, biglang tatanong yung nanay ko. Papasok ka, opo, ay, Lord, sorry. Nauna ko na magsalita ng ibang bagay. Dapat natin mahal sa pag-gising mo, mulat mo ng mata, Lord, salamat po. Sa buhay, sa buhay na kaya ka sa amin. Dapat, lagi siya yung unahin mo. Kasi, lahat ng aspeto ng buhay niyo dapat siya lagi mo. Ikaw kayo, Bert. Paano naging una ang Diyos sa lahat ng bagay sa iyong buhay? Siguro sa akin, medyo pagkaparehas kay Kuya John. Kasi, syempre, kung hindi tayo magdadasal, parang hindi na tayo yung nangunguna doon. Kumbaga, hindi natin pinapauna si God. And once lang hindi natin pinapauna si God, sablay yung magagawa natin. And para sa akin, ay yung nagiging dahilan ko pa. Parang, kumbaga, ay yung ginagawa ko para maiuna ko si God sa lahat ng mga gawain or sa araw-araw. And yung ginagawa ko kada pray ko, yung sa paggising ko naman, yung basta nakaramdam na ako, nagising ako, hindi ko muna imumulat yung mata ko, and nagpipray agad ako. Mas maganda yun. Pag-gising ng diwa mo, pray agad. Ano mo kasi talaga naman? Kasi nga, basta tandaan nyo lagi, basta kahit anong gagawin nyo sa buhay, kung ano mga desisyon gagawin nyo, ano man yung gagawin nyo sa bahay, sa eskwela, sa trabaho man yan, sa mga kayo pupunta, lagi nyo unahin magdasal sa bahay. Lagi nyo unahin nyo. Sabi ko nga dati, diba, sa school, may exam kayo. Bago ko mo sagutan yung exam, pray ka, hindi mo sa kanya yung knowledge, diba? Hindi yung nasagutan mo na, tsaka ka magpipray sa kanya. Hindi pwedeng baguhin mo sagot mo. Dapat doon, bago ka sumagot, pray ka na. Ikaw kuya? Buhay. Pag-gising ko, magpasalamat kasi nakakahinga pa ako. Ikaw naman yun. Totoo naman yun. Talagang. Kasi, yun mo ha, pag-gising mo, hindi ka bigyan ng hangin ng bagay. Kasi hangin napakahalaga sa atin ng hangin. Baga, di ba, dahil sa pag-ibig sa atin ng Panginoon, yung hangin patuloy niya tayong binibigyan, di ba? Baga, yung buhay na patuloy lang na andyan at nagkakaloob niya kasi nga, meron pa tayong gagawin. Meron pa kayong gagawin. So, kuya? Akin din po yan. Pagising rin po, dapat po magpasalamat. Kasi kung
Kasi buong gabi ka po niya binabantayan. Ano po, buong gabi ka po niya binabantayan. Tapos, na ano ka po niya, nilalayo ka po niya sa mga masasama o may mga masamang nangyari sa'yo. Kaya dapat lang po siya pasalamatan araw-araw. Ayun, totoo yun. Tama din sabi ni Kuya, di ba? Kasi, pag hindi mo siya inuna, maaaring naandyan yung aksidente, problema, yan lahat yan. Pero pag siya ang inuna mo, may yung tinatawag na pito, unahin mo siya na ibigay sa'yo. Yan. So, Kuya, ay ikaw Kuya din. Ano sa akin, kuya, mahalaga natin unahin yung Panginoon sa pagising din. Sa pagising din natin ba, mahalaga talagang unahin yung Panginoon. Kasi kung hindi mo siya parang hindi mo din siya. Tapos pag naman, lagi tayong magpapasalamat sa Panginoon. Na salamat Lord na nagising kami, na bagong araw na naman na tas yung sinabi mo kay Rol na kapag mag-exam ka, kailangan mo muna pag-pray unahin mo yung God bago ka gumawa ng kahit ano. Sabi ni Kuya Jeff, sabi nga, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa lahat ng mga bagay na gagawin mo, dapat isang gulo mo sa Kanya. Pray mo sa Kanya para maging guided ka sa buong na tao. So, Kuya, paano mo inuuna? Paano naging una ang Diyos sa lahat ng bagay sa iyong buhay? Hindi, patuloy ko. Kasi ganito yan. Ako, inuuna ko si God. Kumbaga, Sunday, tignan nyo ikaw, gaano ka kaabala sa buong linggo, sa linggo? Anong gawa mo pag Monday? Monday to Friday, school kayo. Tama? Saturday, cell group. Sunday, hindi kayo nag-charge. Nag-charge kayo. Ito. Minsan lang. Charge. Diba? Gawain kasi sa Panginoon, dapat sa kayo, ang libre niyong araw, Monday to Friday. Tapos Sabado, cell group, study. Tapos Sunday, simba. Church, para pagpupunta ka sa lang sa Kanya. Meron kayong 5 araw na libre, Monday to Friday. Kumbaga, ako kasi, ang pinaka-pring araw ko lang talaga, Lunes at Miyerkules. Martes, leaders meeting kami yan. Huwebes, closer. Biyernes, bonfire. Sabado, cell group. Sunday, church. Diba? Yung 7 araw ko na yon, 5 yung para sa Kanya. Yung 2 lang yung pinaka-prito. Hindi pa nga totally prito kasi mag-devotion ka pa. Nagalit ka pa ng bahay. Kumbaga, pag ikaw kasi nakapost yung agad, excitement mo kasi. Kung talagang siya yung inuuna mo, yung excitement sa lahat ng bagay na ginagawa mo, talagang nito pa yung may ilit ang excitement. Ikaw ka, Jeff, na-excite. Pag tuwing linggo ba, tuwing Sabado ba ng gabi, na-excite ka na mag-cell group? Tuwing Sunday ba, na-excite ka mag-church? Ano kaya Rol? Sa akin yung kapag yung in-encourage ko yung sarili ko, yung niyaya ko ni David na mag-church. In-encourage ko talaga, yung sarili ko para kay God. Lakas ang loob ko. Kasi, di naman kahit ano yung sigad naman yung papakinggan. Sigad naman yung papakinggan, hindi naman yung ibang tao. Yun sa Ang sabi ni Kuya Jeff. Ang tutukoy niya ako, church ka. Sabi niya, mahihain siya. Unang-una, hindi naman yung ibang tao yung kapilihan mo. Hindi yung wala. Lalo na dito. So, Kuya, excited ka ba lagi sa cell group? Sa church? Okay, opo.
kasi kahit may pasok sa Sabado, atin talaga, May pasok na siya ba doon? nakalimutan. Oh, bakit? Ano, open high. Ah, okay. Anong ano yun? Anong yung grade yun? Grade 10, 7. 7 to 10. Ah, may ano? Merong Saturday. Hindi na kasi kaya doon. Puno na po 45 kanina. lang daw po kasi. Ah, gawa ng classroom. Kasi, Tanong mo kante. Papagawa kong bagay. Ay, ikaw, excited ka ba sa cell group? Sa simbahan, sa church? Oo, kaya Ralda. Hindi. Kasi, masaya pakinggan ng ano, worship song. Hindi. Ulitin ko. Kasi sinasabi. Ito, excited ka ba sa cell group? Oo. Bakit? Kasi ano eh. Sa Panginoon naman yun. Mas lalo siya matutuwa sa'yo. Kasi ano eh. Napakinggan mo naman yung salita niya. Church. Minsan. Hindi ka naman talaga kasi. Kinakabahan kasi ako nun eh. Dahil sa sharing eh. Hindi, basta pag ano. Basta ano, pag kayo magche-church, huwag kayong mahiya. Kasi hindi naman kayo gagawa doon para sa tao eh. Gagawa kayo, mag-iinit kayo doon para sa Panginoon. Kumbaga, bukod na kayo doon sa church para kay God, hindi para sa ibang tao o kanino ba. Ha? Pero gamit natin ka. Kuya, Ano tanong? sino ba matay kay labo-labo? Nakakaya kasi po. Huwag kang mahiya. Hindi mo ka nahihiya, nakanta pa ng worship song. Nakakaya kasi nagkamali. Oo, tama ka na naman. Sino ba pinag-pray natin ng nakaraan? Ay, duka. Paano naging una ang Diyos sa lahat ng bagay sa iyong buhay? Kanina pa yan eh. Ayun nga pala, sorry. Mali pala yung tanong ko, ano pala? Excited ka ba pag cell group? Yes, excited ako lagi. Siyempre, pag-share group kasi marami akong natutunan at nalalaman about sa Bible. Pero inaamin ko hindi ako nakakapagsimba. Pero mas ano, kumbaga parang mas nainganyo ako mag-cell group. Simula nung na-experience ko yung pag-cell group. Yun lang. Okay naman pag may cell group ko yan. Kasi gawa naman tayo na. Pero, kung talagang ikaw isinuunang siga, siyempre na gawain, dapat natin nataka. Natin. Ako din, sabi ko nga sa inyo, di ba? Lunes at Miyerkules yung pahinga ko eh. Pero di pa pahinga yan. Yung 5 araw, sa kanya talaga lahat. Diba? Pag ikaw talaga, kung talagang inuuna mo, gano'n naman kasi talaga. Bilang isang Kristiyano, bilang isang kanyang anak, pag inuna mo siya, lahat ng gawain na para sa kanya is gagawin. Dating naalala ko, dating topic natin eh, para kang nasa taliba pa. Tawad ka ng tawad. Parang ikaw, bilang isang tao. Parang mga INC. Nag-cell group naman ako eh. Tawag ng tawag. Babanggit na lang. Basta tatandaan nyo. Sorry, iyan ako lang, medyo pasok ako lang kay Kuya Kailan. Huwag na wag nyo pagtatalunan yung relihiyon. Kasi tandaan nyo, yung relihiyon, yung relihiyon kasi, hindi ka maliligtas yan. Ang makakapagligtas lang sa'yo, si Lord lang talaga. Yung relasyon mo sa akin. Kaya kami sa CGS Philippines, ang tinataas namin is hindi yung church. Ang tinataas namin is si God. Kaya sabi sa amin ng pastor naman, sino yung anumang relihiyon mo, sino yung pastor mo, sino yung leader mo, basta diyan ka nag-grow, Relationship sabi ko, of ay God. wala. Yung pag nakikita ka kasi, wala dapat exception, lahat yan dapat sa puso. Lahat yan gagawin mo. Alam mo sa CGS, di ba, ano kasi tinanong kami ni chairman ng gabi. Sa CGS kasi, online yan. Naman, napaka-very convenient na, wala nang abala. Hindi ka nagigising na ganun kaaga. Di ba? Para kasi, sabi mo natin doon, di ba, 6 a.m. yung church. Kapag face-to-face yun, at timano gigising ka ng mga 4 o 4:30 para sa preparation. Hindi katulad pag online, gigising ka na ng alas 5, isang 5:30 ka, ligo, kaso, bilis. Diba? Kaya, tinanong niya kami, saan kayo, anong para sa inyo, ano yung
mas online o face to face. Halos kami lahat, isa yung sinabi namin. Sabi namin, iba kasi talaga pag face to face. Kasi masarap to. Baga, although parehas naman yung sinasabi. Through online, saka face to face, parehas na kasi yun eh. Parehas na sinasabi. Kaso iba kasi yung, pag nasa church ka, face to face, yung presensya mo na andun, talagang totoo ka, makakapag-focus ka. Hindi ka tulad pag nasa bahay ka, ang daming distraction. Diba? Pero sabi ko nga kasi, kaya sabi ko nga, nasa tao pa rin talaga. Kung magpo-focus ka ulit. Tsaka number 1 yung ano, yung load. Pag sa online. Lalo pag wala kang load. Pero kuya, ito, Mas maganda pa rin talaga actual. yan. Kung sa online kayo, alam mong Sunday yung, nagalit na si Lord. Diba? Diba? Sunday ang church. Monday to Saturday, mag-ipon ka na, 10. Wala, ito yung Sunday, Saturday ng gabi. Parod. Tali mo kasi lalo sa bahay. Sa online ka, diba? 10, 50, mga 70, parod ka ng giga-video 50. Walang kuwasan. Hindi ka naman ano. Hindi ka talagang paghahanda mo siya. Ha? Number 3. It is to acknowledge that He is a God and we are human. Yes. Ano ang likas na katangian ng Diyos at ng tao kung bakit hindi natin dapat pinabayaan ang the Lord's Day? Tulungan. Ano ang likas na katangian ng Diyos at ng tao kung bakit hindi natin dapat pinabayaan ang the Lord's Day? Medyo paano yung tanong? Anong pinagkaiba ng katangian ng tao at katangian ng Diyos? Vertical pa siguro. Sila lang. Oh. Ito na pa, execute ito. Ano ang katangian ng Diyos at ano ang katangian ng tao? Ano yung pagkakaiba ng katangian? Ano ang pagkakaiba ng katangian? Ano sa akin? Saan yung kita mo dyan? Nag-isip lang ako. Sige. Silty pa daw. Tapos tututay daw po. Ha? Tututay daw po muna. Ano? Sino? Ano muna ako? Ano? Kaya ko yung lolo. Diyan. Dino, huwag ka na naiyak. Yung akin kaya yung sa tao ko yan, parang nagawa yung mga kasalanan ng mga tao. Pero yung si Lord, since may kapangyarihan siya, siya yung gumawa na itong mundo at sinasamba siya. Diba? Tao talaga makasalanan yan. Si Lord, siya talaga yung creator, diba? Siya talaga yung balas na natin sinasamba. Kuya, ikaw. Diyan mo daw yan. Ha? Ang ano po, ang pagkaiba po ng Diyos at saka tao. Yung Diyos po kasi, puro kabutihan po yung ginagawa niya. Tumutulong po sa mga kailangan. At yung mga tao po, kahit nag-cell group na po sila, tapos pagkalabas lang po ng cell group tayo sa may paglabas na po ng pintuan, puro mura na yung mga pag-away po agad. Ayun po. Ito yun, diba? Ang tao kasi kapag ikaw is na, kunyari, nag-pray ka, nag-pray ka, gatong gawain, tapos hindi ka nakafocus, paglabas mo dyan, makukuha ka agad ng kalaban. Pero si Jesus Christ, minsan hindi siya nakuha. Diba, tandaan niyo yung, sabi sa kanya, nakikita mo lahat ng lupain na yan, sambahin mo lang ako lahat at ibibigay ko sa'yo. Diba? Ang daki ng demonyo. Diba? Ginano siya ng demonyo, wala pa, pero, ikaw, Ano sa akin? Yung pinagkaiba ng tao. Kasi yung Diyos ano siya banal siya kapag gumamit siya ng mukha para, kasi masusunog tayo kasi sobrang banal niya. Kasi hindi siya nagpapadaig sa kalaban. Kahit ilang beses siya inatake ng kalaban, di pa rin siya nagpapadaig. Tapos sa tao naman kahit Kuya Rod, sa sinabi naman ni John Mark na kapag nag-cell group ka, paglabas mo, puro mura na,
Bugs Money, nagagawa ng mga kasalanan. Yun lang po. Bugs Money. Wala, paringgan ko. Hindi mo ako marunong. Ay, di ba ka marunong? Di marunong. Ito yata player ng Bugs Money. Oy, dami ito lahat. Ako yan, pinadadala ako. Ah, sige. Yung Lord kasi kaya hindi na ba namamatay yun? Yes, tama. Yung mga tao nag-umpilok na katawan. Tama. Sabi sinabi niya. Ang tao kasi talagang kahit mawala na itong mundo, assist pa yan, Lord. Lord, Lord. Diyan pa rin yan, hindi mawawala yan. Kuya, sige, let down. Oo, kuya. Kenneth, bakit? Ano Gusto po niya, yan, yung sa Diyos, hindi marunong sinungaling. Saka sa tao, sinungaling. Oo, si tama na sabi ni Kuya. Si Kuya Kenneth. Si God, hindi yan marunong sinungaling. Pero si Kuya Kenneth, sinungaling. Ay, pa totoo yun. Kasi ang tao, minsan gumagamit ang kasinungalingan niya para maligtas ka. Kahit sa basketball. Para maligtas ka lang eh. Diba? Pero hindi mo alam na nakasala. Siyempre, pagkakaiba, ang mga tao makasalanan. Tapos si Lord, wala siyang halong kapintasan. Ayan, Tama. Kasi perfect yan. perfect. Pagmahal, Hindi ka tulad sa tao, Ah. maraming kapintasan. patay-pantay yung pagtingin niya sa lahat. Yan. Yan, sa lahat ng tao, basta bilang ama natin, pantay lahat. Walang pangit, ganito. Eh yung mga tao, masyado ba bang usga? Pangit nito. Di ba? Walang pangit. Oo, ang gara. Di ba? Pag tatapigin mo pa yung kanya, goron, tigdo. Gara, ano no? Gara nung ngipin, puro bagan mo, di ba? Ha? Ako kasi, Kabert, baka may dagdag ka. Tingnan naman kaya. Ito kaya, Ano? saan nga lang yung ano, yung Diyos, mapangyarihan. Tsaka sinasamba siya. Kasi yung ibang tao nagsasamba sa Diyos. Tama yun. Si God, talaga nakapokus siya. Si Lord yan, si Jesus Christ, talagang isa lang yung inaano niya, kumbaga yung sinusunod niya yung will, si God the Father, di ba? Pero ang tao, baka kita lang ng rebulto yan. Sino, Diba? sino pa yung sinasamba? Kahit may sunod Ito, di ba? Yun yung sabi, di ba? May mata, hindi nakakita. May tenga, hindi nakakarinig. May pa, hindi na ako May bibig, nakakapagsalita. Pag nagkaroon ng sabi ng sunog yun, buhati mo. Pokpok mo sa sunod. Yan, ito yun eh. Bahala naman, sunog. Dati kasi diba, ano? Kahoy. Yung kahoy. Inililok. Pagka hulma na ng lilok, nahulma na. Yung natira, itatapon sa sunod. Ano pinagkaiba nun? Eh, doon galing. Diba? Simple. Sa ano eh, hindi tuloy, meron doon parang bakal. Ano ka, pag umabak daw siya doon yun, swerte yun. Tawag mo kagabi, sagot ko kasi dyan. Ang sagot ko kagabi dyan, si Lord kasi, si God, yung pag-ibig niya sa sanlibutan, sa tao, walang limitasyon. Walang limit. Limitless. Hindi katulad ng tao, limitado lang. Bait ka kayo. Ha? Hindi katulad ng ito mo ha. Sobrang pag-ibig sa atin ng Panginoon, imbis na tayo yung mamatay, at tayo yung dapat karapat-dapat ay tao sa krus, kaya hindi. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, pinagkaloob niya ang kanyang itong anak, para tayo tumutin sa ating kasalanan. Diba? Kaya napakatandaan nyo lang yung ako. Unahin nyo lagi si God. Yung araw para sa kanya is maging special lagi sa inyo. Kumbaga, mag-focus kayo sa lahat ng bagay para sa kanya. Yan. Pinigis na yung pa. Conclusion. Ano siya na pala? Conclusion. Gulat ako, alam may isa. Tatlo na yun. Sige, ako nang Ah, lalagay sige. kuya. Ah, Ano yung tanong ko yung pinakatanong? ayun, yung pinakatanong. Ano ang likas sa katangian ng Diyos? Paano ba? Tapos, Anong tao? yung Yes. Ano ang likas sa katangian ng Diyos at ng tao kung bakit hindi natin dapat pinabayaan ang dalawis? siguro sa akin kuya, lahat naman ng araw is para kay God eh. Tayo lang yung namimili na, ay ito, prito. Kumbaga, itong araw na to, laro ko to. Itong araw na to, wala munang God. Kumbaga, ano na natin sa lagi natin sinasabi ng mga bata pa tayo na hindi natin kilala yung Diyos. Ay magsisimba ako, pampabawas ng kasalanan. Kumbaga, yung kasalanan mo ngayong araw,
hindi sapat yung pagpili mo lang kada linggo. Kumbaga, naiintindihan nyo ba na dapat sa araw-araw, magkasala man tayo, dapat pinipili pa rin natin yung Diyos. Dapat hindi lang isang araw. Kasi isang araw ka lang ba binibigyan ng hininga ng Diyos? Isang araw ka lang ba binibigyan ng pagmamahal ng Diyos? Di ba hindi naman? And yung sinasabi ko na sabi ni Kerolda na dapat, di ba si God niya pumahinga sa, kumbaga si God niya napagod nagpahinga siya sa paggawa niya ng lahat ng nakikita natin ngayon dito. Kaya wag nating itatak sa isip natin na wag lang natin iano sa isip natin, ay kaya ko to. Oo, kaya mo, pero dapat kay God ka pa rin nanghihingi ng kalakasan, and dapat kay God ka rin nanghihingi ng kapahinga. Kasi minsan may mga tao na ay linggo, day off, na ay dito muna sa bahay, pahinga muna. Ay, kasi day off naman kasi pahinga ko ngayon. Pero mali yung hinihingi natin ng pahinga. Kasi ano ba yun, na pahinga, di ba? Na kay God yung pahinga natin Kung siya nga nagbibigay ng kalakasan, edi sa kanya rin matatagpuan yung kapahingahan. Kumbaga, wag nating iano sa isip natin na ay, ngayon pre ako ngayon, kaya iano ko ngayon yung araw tong Webes na to. Kasi wala namang church wala namang Kumbaga, hindi yung church yung makakapagligtas sa'yo. Dapat lagi nating araw-arawin. Kumbaga, hindi lang dapat yung service ng church yung pinipili natin. Dapat kahit wala tayo sa church, pinipili natin yung Diyos. Kasi yung church ba yung makapagligtas natin? Dapat, di ba, yung sarili nating relasyon sa Panginoon. Tsaka dapat hindi lang tayo nagpipray sa church and hindi tayo nagpipray sa sarili natin. Kasi sobrang kumbaga sobrang hindi naman, kumbaga bakit na dito magpipray lang ako kasi church naman to Pero dapat may sarili tayong prayer. Kasi yung kaligtasan is isa-isa yan individual yan And magpray tayo sa Kanya and maniwala tayo. Ay, kasi maraming tao na nagpipray sa Kanya na God, na hindi naman kita nahahawakan, ba't pa ako nagpipray? Bakit pa ako naniniwala? Ano ba siya sabi dito sa Santiago 1 verse 17 na mali ako ng Timothy pala yan. Timothy 1 Timothy 1 verse 17 na ang sinasabi dito, puriin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan at hindi nakikita. Amen. Ano ba sinasabi doon? Purihin natin yung Diyos natin, nakikita natin. Wag nating itatak sa isip natin na, kasi ang mundo sinasabi na sa atin, mangingira ako maniniwala lang ako pag nakikita na natin. Diba? To see is to believe. Yun, kumbaga, pero kabaliktaran yun sa Diyos. Pag naniniwala ka, makikita mo siya. And, yun lang, huwag natin itatak sa isip natin na yung araw lang na Sunday, dapat lang sa Panginoon, dapat araw-araw. Kasi binigay niya sa'yo para rin sa Kanya. Yung sabi ni Kuya Gilbert nyo, kasi sa yung prayer na yung pag-prayer mo si God, hindi lang basta nasa church ka, hindi lang basta nasa school ka, hindi lang basta nasa bahay ka. Kasi nga kahit saan ka magpunta, kung may ikaw talagang sumuko ka sa Panginoon, kasama mo siya kahit sa dako. Kahit sa dako. Diba? Kahit nasa kalsada ka man, tapos may gagawin ka, kahit yung pagtawid nga lang Diba? Marinig ka niya. Ang aspeto ng buhay mo sa lahat ng desisyon natin, dapat laging unasigat, laging dapat para sa Kanya. Kumbaga, bago ka kumilos, lahat ng kilos mo dapat siya muna yung unahin mo. Bago ka gumawa ng kahit ano. Diba? Ito, share ko lang Hebrew 10 verse 25. Ito, medyo maganda to sa iyo to kung mayayain ka. Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita na nating malapit na ang araw ng Panginoon. Di
ba, mahihain ka. Siyempre, kunyari sila, kunyari ako, imbis na nahihain ka, imbis na i-down kita, palalakas si Kuya mo. Gagawa na para. Tignan si Kada, kumbaga, gumawa siya ng isang, ng 6 days, tapos ikapitong araw nag-recharge siya. Parang tayo, kunyari ako, trabaho ko, pagdating ng Sunday, pahinga, full charge ulit para sa isang another week ulit na trabaho. So, basta tatandaan nyo lagi mga kuya, lagi nyo pahalagahan. Wag nyo hayaan na hindi nyo unahin sila. Ito, nasa question ko. Ano yung paborito mong araw? Ano si Kuya? Sa akin si Kuya, ang favorite ng Friday. Nakadepende na sa ano Kuya? Ano yung pinaka-paborito mong araw? Sige, paano nakadepende? Paano nakadepende? Ano Kuya? Sa akin Kuya yung feeling ko sa akin yung Sabado. Kasi, Bakit? hindi. Kasi Kuya tuwing Sabado si Kuya, lagi talaga akong lagi ko talaga tinatandaan na mag-celebrate tayo. Hindi ko siya kinakalimutan na, ano pa na makikinig ko ako na hindi ko siya kinakalimutan na, yan, kumbaga Kuya, yung, kunyari, matay sa yung kalaban, parang mapapaisip ka na, ayoko na pala mag-celebrate, maglaro lang tayo ba umaga. Hindi ganun kaya. Yung nasa isip ko yun na, makikinig pala ako ng salita ng Panginoon ka. Yun, yayayain ko na Sa